Breaking news mga kabayan. Isang nakakabiglang report ang lumutang mula sa Arctic region. Isang bagong teknolohiya mula sa China na sinasabing kayang makadetect ng mga submarine malapit sa Alaska. US, nasa high alert na. Pangalawa sa ating mga balita, US at Philippines, pinakawalan ang mga bago at mapaminsalang missiles sa Balikatan 2025. Pangatlo sa ating mga breaking news, nangako ang mga Houthi na hahabulin si Netanyahu habang 15 IDF fighter jets ang nagbagsak ng 30 bomba sa Hodeidah, Al-Salif ports. At panghuli sa ating mga balita, isang seryosong babala ang inilabas ng Germany. Ito na raw ang huling summer na mararamdaman ang kapayapaan sa Europe. Ang mga maiinit at kapanapanabik na detalye sa pagpapatuloy ng ating video. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon sa mga ulat, isang grupo ng elite researchers mula sa Harbin Engineering University sa China ang siyang nasa likod ng pagdevelop ng isang makabagong acoustic detection system. Isang sistema na dinisenyo hindi para magingay, kundi para makinig. At iyon ang kanyang pinakamalakas na sandata. Hindi ito gaya ng mga conventional sonar systems na kailangan mag-ping para makakuha ng response. Passive sonar ang tawag dito. Tahimik lang siyang nakikinig, pero matalim at accurate ang pandinig nito. Kaya niyang ma-detect ang pinakamaliit na tunog ng propeller kahit pa stealth type submarine ang target. Sa madaling salita, ito ang klase ng teknolohiya na kayang sumilip sa dilim nang hindi nagpapakita ng sarili. At kung totoo ang mga report, ito ay game changer sa larangan ng underwater warfare. Gamit ang low-frequency sound detection, natuklasan ng mga Chinese researchers na mas madaling matrack ang mga submarine kahit nasa napakalalim na bahagi pa ito ng karagatan. Bakit low frequency? Dahil mas mabagal itong mag-decay sa tubig, kaya kaya nitong tumakbo ng malalayong distansya nang hindi nawawala ang signal. Ito ang susi para marinig ang mga object sa malayong distansya kahit walang aktibong ping. At ito ang nakakagulat. Base sa test data mula sa 2020 Arctic Expedition ng China, ang system na ito ay may 93% accuracy sa pag-track ng submarine. At kung surface ships naman ang target, 100% accuracy naman. Halos imposible na raw ngayon para sa kahit anong naval asset na makalapit nang hindi na-detect o namomonitor. Pero hindi lang basta detection system ang pinag-uusapan natin dito. Ang mas nakakapagtaas ng tension ay ang lokasyon ng eksperimento, ang Beaufort Sea, isang critical na bahagi ng Arctic Ocean na direktang sakop ng sphere of interest ng Estados Unidos. Itong lugar na ito ay kilala sa kakaibang acoustic challenges. Isa na dyan ang tinatawag na double duck structure. Sa simpleng paliwanag, ang tubig sa rehiyong ito ay may layered composition ng temperatura at salinity na siyang nagbabaluktot sa sound waves. Sa ibang sonar systems, ito ay parang maze. Ang tunog ay naliligaw, nababasag o nawawala sa direksyon. Pero tila ba, ito mismo ang gusto ng bagong Chinese system na pagtagumpayan. At eto na ang tunay na game changer na diskubre ng mga Chinese ocean scientists na may natural underwater sound channel sa ilalim ng Arctic. Isang acoustic highway na hindi kayang sirain ng yelo o terrain. Kung iisipin mo kabayan, para itong balyena na nakikinig sa vibrations ng karagatan. Pero may precision ng isang military-grade supercomputer. Wala itong tunog, wala itong ilaw, pero alam nito kung nasaan ka. At kapag alam ng isang kalaban ang lokasyon ng iyong submarine, automatic compromise ang buong misyon. Ayon sa mga eksperto, isang bagong era na raw ng undersea surveillance ang unti-unting sumusulpot mula sa kailaliman. At hindi na ito science fiction. Hindi na kailangan pang magtayo ng $1 billion na sonar arrays na parang spider web sa ilalim ng karagatan. Ngayon ay sapat na ang isang maliit na device, isang tahimik pero matalas na tagapakinig. Ilagay mo lang sa tamang frequency at para ka nang may tenga sa underworld. Kayang-kaya nitong sundan ang galaw ng submarine mula sa milya-milyang layo, kahit gaano pa ito ka-high-tech o katahimik sa ilalim ng dagat. Kaya naman, hindi na nag-aksaya ng oras ang Estados Unidos.
Ayon sa mga defense analysts, maaaring ilagay sa alanganin ng bagong teknolohiya ang operasyon ng mga ballistic missile submarines ng US na historically ay umaasa sa pagiging undetectable sa kailaliman ng karagatan. Sa sobrang seryoso ng threat na ito, naglabas na ng nationwide alert ang US Department of Defense. Isang babala na hindi lang ito usapin ng teknolohiya, kundi ng strategic naval dominance sa Arctic. Matagal nang pinanghahawakan ng US ang kontrol sa mga rehiyon sa paligid ng Alaska. Pero ngayon, may bagong puwersa na gustong sumilip sa ilalim ng yelo. At habang bumubukas ang Arctic dahil sa pagkatunaw ng yelo, tumataas rin ang posibilidad ng military confrontation. Ang China, gamit ang scientific innovation, ay unti-unting binabago ang mapa ng underwater surveillance. Hindi lang ito simpleng science project. Ito ay isang geopolitical warning shot. Ang tanong ngayon, paano tutugon ang Estados Unidos at ang mga kakampi nito sa panahon kung saan ang naririnig ay mas mahalaga pa sa nakikita? Sumunod na balita, tumindig ang lupa sa Luzon Strait habang sabay na pinakawalan ng Amerika at Pilipinas ang mga pinaka-advanced na missiles sa kasaysayan ng balikatan sa ika-40 anibersaryo ng joint military exercise ng dalawang bansa. Isang malinaw na mensahe ang ipinadala sa Beijing. Handa kaming lumaban. At ngayon, mas tumpak, mas mabilis, at mas malupit kaysa dati. April 26, 2025, isang makasaysayang araw. Sa ilalim ng gabi, isang US Air Force C-130 aircraft ang lumapag sa Basco, Batanes. Bit-bit nito ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, isang stealth-capable, long-range anti-ship missile launcher na unang beses ginamit sa Luzon Strait. Dito nagsimula ang bagong kabanata ng missile warfare sa rehiyon. Habang inilalatag ang Nemesis sa Basco at sa karatig na isla ng Batan, sabay namang tumulong ang US Army Aviation para i-deploy ang missile units sa strategic choke point ng First Island Chain. Target range, 185 km. Sa distansyang yan, kahit sinong gustong tumawid mula South China Sea patungong Pacific ay siguradong masasapol. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang arsenal. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine Navy, nagpakawala ng surface-to-air missiles ang BRP Jose Rizal FF-150 habang nakapwesto sa dagat ng Zambales. 2 Mistral 3 missiles ang pinaputok patungo sa mga drone targets na dinala ng Indo-Pacific Command ng Amerika. Matagal ng parte ng Jose Rizal class frigates ang mga French-made missiles na ito, pero ngayon lang ito aktwal na ginamit sa live fire. Kasama sa missile defense exercise ang Marine Air Defense Integrated System, Philippine Air Force Spider Batteries, at ang AN/TPS-80 G-8 Raider, isang integrated shield laban sa air at missile threats. Isang rehearsal para sa mas malawak na depensang kailangan sa harap ng lumalalang tensyon sa Taiwan Strait. Ngunit may limitasyon ang mga ito. Ang Mistral 3 ay may abot lang na 8 km, habang ang VL Mica sa mga bagong Miguel Malvar class frigates ay kayang umabot hanggang 20 km. Kumpara sa SM-2 o HQ-16 ng ibang Navy powers. Malayo. Pero ito na ang simula ng isang bagong modernisasyon para sa hukbong dagat ng Pilipinas. At sa Palawan naman, binigyang aksyon ng 4th Base Attack Division ang Coastal Defense Drill. Sa gitna ng simulated seaborne invasion, sabay-sabay na pinaputok ng BRP Lolinato Toong at BRP Domingo de Luana ang kanilang mga spike missiles laban sa floating targets at unmanned vessels. Isang eksenang parang hinango sa isang modern warfare documentary. Ang spike missiles, gawa ng Israeli defense firm na Rafael, ay orihinal na panlaban sa mga tangke. Pero ngayon, gamit na rin sila para durugin ang maritime threats. Meron ding beyond line of sight variant ang Pilipinas, ang Spike NLOS, na kayang umabot ng 40 km at isinasakay sa mga AW-159 Wildcat helicopters at Acero-class patrol boats. At kung akala nyo, yun na ang rurok ng balita, may twist sa dulo. Ang pinaka-inaabangan sanang climax ng Balikatan 2025, ang live sinking ng dating BRP Miguel Malvar gamit ang Seastar C-700K missile mula sa Jose Rizal class frigate ay naudlot. Bakit? Lumubog ang lumang barko habang nasa biyahe pa lang patungong test area, kasama sa nawalan ng pagkakataon.
ang AGM-84K Standoff Land Attack Missile Expanded Response mula sa US Marine Corps FA-18 Hornets. Nakuhanan pa ng video ang missile habang ikinakabit sa fighter jet sa Clark Air Base, ilang araw bago ang mishap. Sumunod na balita, lalong umiinit ang tensyon sa gitnang silangan matapos ang isang malawakang pag-atake ng Israel sa Yemen. 15 Israeli fighter jets sabay-sabay nagbagsak ng halos 35 bomba sa mga kritikal na daungan ng Houthi rebels sa Hodeidah at Al-Salif. Pero ang mas nakakakilabot, nangako ang Houthi commander na si Nasser al-Din Amer. Sumabog ang mga daungan sa Yemen habang umuugong ang mga jet ng Israel. Ayon sa IDF o Israel Defense Forces, ginamit daw ng mga Houthi ang mga civilian ports para magpuslit ng sandata mula Iran, kaya't wala na silang sinayang na oras. Direkta nilang pinasabog ang mga target. Mula Tel Aviv, nagsalita si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Matigas ang boses, walang bahid ng pag-aalinlangan. We will eliminate the Houthi leadership. Babala niya habang nakamasid sa ilalim ng isang underground war room kasama si Defense Minister Israel Katz at IDF Chief Herzi Halevi. Pero hindi rin nagpaawat ang kabilang kampo sa gitna ng mga pagguho sa Yemen. Lumantad si Nasser al-Din Amer, isang kilalang Houthi commander, at mariing ibinunton ang sisi kay Netanyahu para sa umano'y massacre sa Gaza. Sinabi pa niya na tinarget na raw nila ang Ben Gurion Airport kung saan naroroon mismo si Netanyahu ilang araw lang ang nakalipas. Sa isang opisyal na pahayag, kinumpirma ng IDF na ang operasyon ay isinagawa matapos ang advance warnings sa mga sibilyan. Pero kinumpirma rin nila na may ginamit silang refueling aircraft at surveillance drones para siguruhing kumpleto at coordinated ang operasyon. Bagamat hindi kabilang sa target ang Sanaa International Airport ngayong raid, nananatili raw itong sirang-sira mula sa mga naunang airstrikes. At ayon sa Israel, posibleng abutin ng isang buwan bago pa man maibalik ng mga Houthi ang operasyong pantalan sa normal. Ayon sa isang defense source, sinadya raw ng Israel na hintayin munang makaalis si current US President Donald Trump mula sa gitnang silangan bago isagawa ang pagsalakay. Ito ay upang maiwasan ang anumang diplomatic fallout sa pagbisita ng US President. Simula May 6, nagtangkang umatake ang mga Houthi gamit ang 7 missiles at 2 drones laban sa Israel. Kaya naman, hindi na pinatagal ng Tel Aviv ang kanilang tugon. Matinding aerial blitz ang isinagot. Sa isang mapanganib at direktang pahayag, muling nagbanta si Israeli Defense Minister Israel Katz. Kung ipagpapatuloy ng mga Houthi ang pag-atake, susundan sila ng kapalaran nina Sinwar, Haniyeh at Nasrallah. We will hunt down Abdul Malik al-Houthi. We will strike terror at its head. Hindi lang ito basta retaliatory strike, isa itong babala na kahit gaano pa kalayo ang target, kung ang seguridad ng Israel ay nalalagay sa alanganin, sasagot sila at sasagot sila ng buong lakas. Ito na nga ba ang simula ng mas malawak na digmaan sa pagitan ng Israel at Yemen sa ilalim ng Houthi control? Anong papel ang gagampanan ng Iran sa likod ng mga rebelde? At gaano kalawak ang epekto nito sa buong gitnang silangan? Ang mga sagot sa mga tanong na iyan ay malalaman natin sa mga susunod pang mga araw. Samantala, sa ating panghuling balita, mainit ang balita ngayon sa Europe habang milyon-milyong turista ang nag-e-enjoy sa French Riviera, Ibiza at Greek Islands ngayong summer. Ngunit may matinding babala mula sa German military historian na si Professor Sonke Neitzel na nagsabing, "The summer of 2025 will be the last summer of peace in Europe." Ayon sa kanya, may posibilidad na umatake ang Russia sa Lithuania as early as this fall. Kaya't dapat maging handa ang buong rehiyon. Ang dahilan? Napapansin ng mga analyst ang malalaking military exercises ng Russia at Belarus na tinatawag na Zapad 2025 na nakatakdang magsimula sa mid-September 2025. Ang Zapad 2025 ay isang malaking joint military exercise na gaganapin sa Belarus at Russia na may kasali na mahigit 13,000 na sundalo kasama ang maraming makabagong military equipment. Ayon kay Russian Defense Minister Andrei Belousov, ang mga exercises na ito ay key event ngayong taon para sa Russia at Belarus na nagpapakita ng kanilang kahandaan sa mga modern threats.
Sa kabilang banda, sinabi ni Belarusian President Alexander Lukashenko na ang Zapad 2025 ay defensive in nature at handa ang kanilang mga training grounds para dito. Sa isang interview noong April 10, 2025, sinabi ni Lukashenko na kahit may giyera sa Ukraine, kailangang paghandaan ang iba pang posibleng teatro ng digmaan at ipakita ang lakas ng kanilang mga sundalo. Belarus should play the main role due to certain reasons, sabi niya, dahil marami na raw sa mga sundalo ng Russia ang abala sa Ukraine. Hindi lang ito basta exercise, mga kabayan. Ayon sa mga analyst, maaring ginagawang panakip ang Zapad 2025 para sa mas malaking paghahanda ng Russia na mag-concentrate ng mga troops sa Belarus para sa posibleng pag-atake sa Ukraine o sa mga bansang NATO gaya ng Lithuania o Poland. Noong April 29, 2025, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na may something na inihahanda ang Russia sa Belarus sa ilalim ng guise ng military drills at hindi pa malinaw kung saan susunod na aatake, kung sa Ukraine ba, sa Lithuania o sa Poland. We all have to be prepared. Dagdag pa niya. Ang Zapad exercises ay ginaganap tuwing 2 taon at ang huling ginanap ay noong 2021 na may mahigit 200,000 na sundalo, 80 eroplano at helicopter at 760 military equipment kabilang ang mga tank at missile systems. Sa 2025, bagamat mas maliit ang bilang ng sundalo na tinatayang 13,000, inaasahan na gagamitin nila ang mga makabagong armas at taktika, kabilang ang tactical nuclear weapons at unmanned aerial systems ayon sa mga report. Ang mga lugar na pinaghahandaan ay malapit sa border ng Ukraine, gaya ng Stolin, Lelchitsi, Mozir at Homel. Samantala, may mga ulat din na pinalalakas ng Russia ang kanilang presensya sa hilagang bahagi ng Europa. Nagpapatayo sila ng bagong army headquarters sa Petrozavodsk, mga 100 miles east sa hangganan ng Finland, at nagpapadala ng mga sundalo sa rehiyon bilang paghahanda matapos sumali ang Finland at Sweden sa NATO. Sa military budget naman, tumaas ito sa $137 billion ngayong 2025, mas mataas pa kaysa sa combined defense spending ng buong Europe kung ikukumpara sa purchasing power parity na nagpapakita ng seryosong build-up ng Russia. Ngunit, hindi lahat ng eksperto ay naniniwala na may planong lusubin ng Russia ang NATO. Ayon sa isang report ng Quincy Institute noong July 2024, Russia likely has neither the capability nor the intent to launch a war of aggression against NATO members. Sabi nila, iba ang tingin ng Russia sa Ukraine kumpara sa mga NATO countries at alam ni Putin na dehado sila kung lalaban sa buong NATO. Sinabi rin ni Admiral Sir Anthony Radikin ng British Defense Staff na any Russian assault or incursion against NATO would prompt an overwhelming response, kaya't handa ang NATO na depensahan ang kanilang mga miyembro. Sa kabila ng mga babala, nagpahayag si President Donald Trump ng kagustuhang magkaroon ng mapayapang resolusyon sa nuclear issue ng Iran habang nagpapatuloy ang tensyon sa rehiyon. Nagpadala ang US ng 2 karagdagang B-52 bombers sa Diego Garcia Air Base sa Indian Ocean na nagpapakita ng lumalaking kakayahan ng Washington sa malalayong pag-atake malapit sa Iran. Ipinapakita ng mga satellite images ang pagpapalawak ng presensya ng militar ng US sa strategic airbase na nagpapataas ng hinala na maaaring naghahanda ang Estados Unidos para sa isang atake kung mabibigo ang diplomasya. Malinaw na mainit ang sitwasyon sa Europe at rehiyon ng Middle East. Habang nag-e-enjoy ang mga tao ngayong summer, may mga warning na baka ito na ang huling summer ng kapayapaan. Ano sa tingin nyo? Magkakaroon ba ng panibagong giyera sa Europe o sa ibang bahagi ng mundo? I-comment ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para lagi kayong updated sa mga pinakamainit na balita. Maraming salamat po mga kabayan at mag-ingat tayong lahat.